Hello guys, magandang araw po sa ating lahat at sana'y nasa mabuting kalagayan tayo. So ngayon guys, medyo matagal tayong hindi nakapag-upload. Napakatagal ng panahon, no? Last time na nag-upload tayo ay during pandemic time. Ngayon guys, medyo busy talaga, so hindi ako nakapag-upload, but ngayon naisip kong gawin dahil medyo wala tayong pasok para naman makatulong tayo sa kapwa natin, mga OFW, mga magiging OFW pala. So ngayon guys, gusto ko lang i-share guys, real talks tayo. Alam kong marami ngayon nagpaplano na gustong mag-abroad dahil sa sitwasyon ng buhay natin sa ating bansa ay medyo nagmahalan yung mga bilihin, lalo na sa mga bigas dahil napakamahal na daw ngayon. So ngayon, gusto kong i-share sa inyo guys yung mga nagbabalak na magiging OFW. Anyway, ako po guys ay OFW since 2002. So medyo matagal na po akong nagiging OFW. Dalawang company na po ang napasukan ko, pero sa dalawang company po na napasukan ko ay more than 10 years ako sa isa, sa una kong company na pinasukan. Tapos ngayon ay ano na po, 7 years na tayo dito. So yan po guys, so maybe I'm the right person to give you an advice, pero gusto ko lang guys na mag-share. Pwedeng maniwala kayo at pwedeng hindi kayo maniwala. So ngayon guys, ang gusto kong ipaabot sa inyong lahat, lalo na sa mga tao na nagbabalak na magiging OFW, ay napakaganda po na idea po yan, dahil yan po ang pinakamagandang option natin na magbalak umalis sa ibang bansa, dahil ito lang po yung parang chances natin na maabot natin yung mga pangarap natin kung pagkalooban tayo ng Panginoon. So huwag natin kalimutan guys, una sa lahat, hingin natin sa Panginoon yung mga balak natin. Dahil kahit na anumang gawin natin, gustuhin man natin, pag hindi pinagkaloob sa atin, ay hindi talaga nangyayari. So yun guys, no? Una, hingin natin sa Panginoon yung mga balak natin na mangyari. Pangalawa guys, kung sakaling binigyan ka ng pagkakataon na isa ka sa mapalad na makaalis, dapat guys, wag mong kalimutan na bago ka umalis, dapat pinag-uusapan ng pamilya na umalis ka na maayos yung inyong sitwasyon, yung relasyon ng pamilya, para walang dahilan na magkaroon ng bagay na pagtatalunan, kasi dyan po ang pinakamahirap na sitwasyon. Tapos malaking bagay po yan pag-abroad, kasi at least mabubuhay yung pangarap mo na gusto mo mag-abroad. Dahil alam ko ang reason lagi kung bakit ka nag-abroad, dahil isa din ako sa nag-isip niyan, umalis ng bansa dahil pangarap nating maiahon sa kahirapan yung pamilya natin, yung mga mahal natin sa buhay, mabigyan natin ng magandang buhay, masuportahan natin yung mga anak natin na makapag-aral para sa magandang buhay. Kasi lagi nating sinasabi na wala tayong kayamanang maiiwan sa ating mga anak, kundi edukasyon lang ang kaya nating ibigay. Tama po ba mga guys? Comment kayo kung tama yung sinasabi ko. Ngayon, isa laging dahilan niya na kaya ka nag-abroad, dahil gusto mong maiangat yung buhay ng pamilya mo. Napakaganda po yan guys. Yan po lagi ang iniisip ko lagi noon hanggang ngayon. Kasi po bago po ako umalis ng bansa, ako po'y kinausap ng tatay ko nung siya ay nabubuhay pa. Napakasimple lang po yung kanyang sinabi sa akin. Dahil ikaw ay aalis, isipin mo mabuti na
meron kang pamilya na nag-aantay sa'yo. Meron kang pamilya na dapat mong balikan dahil sila ay umaasa sa'yo. Tama po guys, napakasimpleng salita lang yun, pero kung iisipin natin kung anong ibig sabihin, napakalalim po yun guys. Kung talagang isa puso mo yung mga salitang yun. Kaya isa po yun guys na nagbibigay sa akin ng alaala na dapat lagi nating isipin ang reason kung bakit tayo umalis ng bansa para sa pamilya, hindi sa umalis ka para gumawa ka ng bagong pamilya. So yun guys, no? Kung nasa ibang bansa ka na, dapat huwag mong kalimutan yung responsibilidad mo sa pamilya mong naiiwan dahil sila yung umaasa sa iyo. Marami pong nangyayari, maraming narinig natin yan sa social media na maraming mga pamilya nasisira. Ang kawawa guys, hindi naman ikaw yung mga magulang, ang kawawa yung mga anak. Kasi ikaw yung nagmulat sa kanila, ikaw dapat magbigay ng buhay o magbigay ng magandang buhay sa kanila. Pero ikaw din ang sumira sa kanila. Kasi nakalimutan mo na may pamilya ka, wala ka nang sinuporta, wala na, hindi na makapag-aral yung mga anak mo. So sira ang pangarap ng mga anak mo. Kaya maraming mga bata na medyo naliligaw ng landas dahil kasalanan nating mga magulang. Hindi man lahat. Wala po akong pinapatamaan dito guys. Ito po ay sinishare ko lang at binabase ko lang to sa mga naririnig natin sa social media, nakikita natin. No? So, yun guys, ang gusto kong i-share sa inyo na dapat isipin natin yung pag-abroad natin kasi napakagandang pangarap po yan na mag-abroad kasi ibig sabihin talagang gusto nating mabago yung buhay natin. Huwag lang natin kalimutan na pag dumating man yung time na pinagkalooban tayo ng Panginoon, pinahiram lang po sa atin to. Once na sinira natin yung pinahiram sa atin, hindi na tayo makakahiram sa susunod. Pag binawi sa atin, wala na tayo guys. So, ganun po yun. Isipin po natin na ang panahon, minsan sabi nga nila, minsan nasa ilalim ka, minsan nasa taas ka. So, para magiging patas lang tayo, dapat isipin natin na yung mga bagay na pinagkaloob sa atin ay binigyan tayo ng pagkakataon ni Lord na ipakita. Yung hiningi mo, binigay sa iyo para ipakita mo talaga kung totoo ba yung mga pangarap mo, totoo ba yung mga ginagawa mo, yung mga iniisip mo. Kasi kung totoo yan, patuloy na binibigay sa iyo yun. Ganun po yun. Yung sa aking paniniwala, opinion ko lang po yan guys. No? So, kagaya sinasabi ko, kung maniniwala kayo o hindi, nasa inyo po yan. So, ang sa akin lang, gusto ko lang i-share sa mga gustong magiging OFW na sana ilagay natin sa isipan natin kung bakit tayo umalis at isipin natin lagi na meron tayong pamilya na naiiwan, lalo na kung meron kang mga anak. Kawawa po talaga yung mga bata. Yun lang po yung sa akin. Napaganda yan kasi sabi nga nila tayong mga OFWs ay malaki ang na-contribute natin sa economy ng bansa natin. So nakakatulong tayo sa pamilya natin, nakakatulong pa tayo sa bansa natin. Napakaganda, di ba? So isang napakalaking opportunity po yun na nakakatulong ka sa bansa at sa pamilya mo. So dapat lagi nating isipin yan. Itong video kong ito ay gusto ko lang i-remind sa mga nagiging OFW o sa mga magiging OFW. Normal lang yung magkakamali tayo minsan. At sana lang huwag natin kalimutan na meron tayong naiiwan sa bansa natin na babalikan. So yun guys, yan yung gusto kong i-share sa inyo na lalo na sa mga bagong OFW o magiging OFW. Huwag natin kalimutan na reason natin
ano mang binigay nating reason sa pamilya natin, sa asawa natin, mga anak natin, dapat panghawakan natin yon dahil sila din ay humahawak doon sa mga binibigay mong rason kung bakit ka aalis. So sana guys, itong video na to ay makakatulong sa inyo. At kung ito may nakakatulong, huwag nating kalimutan guys na i-share o i-like o i-subscribe guys. So hanggang dito na lang guys. See you next time and have a good day and God bless po sa ating lahat.